Isang mabiyayang pagkakataon po muli para tayo makapag-aral po ng lesson po natin na Doctrine of God. At ito nga po yung pagpapatuloy sa ating mga nakalipas na aralin. Ito po ang part 3 ng Attributes of God. At aaralin po natin ang ilang pang mga bagay sa mga oras po na ito. So ano pa nga bang iba pang attributes ng Diyos? Una, God is true. Ibig sabihin na katotohanan na makikita natin si Diyos. Dahil tiyak ang sinabi po ng Titus 1:2, God cannot lie. At ganun din sa Hebrews 6:18 na sinabing impossible for God to lie. Dahil ang Diyos na siyang nagiging ultimate and only source and standard of truth. Siya nagiging batayan at nakita natin na pag sinabing totoo at katotohanan. At makita rin natin ito sa mga bagay-bagay na hindi lamang ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, kundi hindi rin naman niya kailangan magsinungaling. Dahil ang pagsisinungaling, maaari ginagawa para lamang makatakas sa mga bagay-bagay o para lang makita yung kapurihan. Pero ang Diyos, hindi niya kailangan ng mga bagay na ito. Dahil yan ang sinabi sa Psalm 50 verse 10 to 12. For the world is mine and the fullness thereof. Iba pang attribute ng Diyos is God is faithful. God's faithfulness refers to His self-loyalty and to that of His entire creation. Dahil kahit kailan pa man, ang Diyos ay hinding-hindi, kahit kailan, kahit sa paano pamamaraan, magbabago ang kanyang pag-uugali, no, o lalabag man sa mga pinangako niya sa atin. At ito may kita natin sa maraming bagay. Una, in nature. Pangalawa, in keeping His promises to His friends, even to Adam, to Abraham, Moses, to Joshua, to David, and even Hezekiah. And not only his friends, but also in keeping his promises to his enemies, to Ahab and Jezebel. Also in times of temptation, dahil sinabi na 1 Corinthians 10:31, God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. In chastening His children, sa pagpaparusa o pagtatama sa atin, in forgiving our sins, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin. In answering our prayers in Psalm 143 verse 1, He is faithful to answer. In keeping the saved saved. Dahil tiyak ang sinasabi ng salita ng Diyos, once saved, always saved. In defending His people. At sumunod na attribute, God is life. He is both the source and strength of all illumination. Hindi lamang ito tumutukoy dun sa mga nakikita natin na pinapakita ng araw o ng mga bituin, kundi ito'y tumutukoy din sa moral, mental at spiritual na mga bagay-bagay. Dahil totoo na ang Diyos ay liwanag. Yun ang sinasabi rin sa 1 Peter 2:9, 1 John 1:7, 2 Corinthians 4 verse 6, 1 Timothy 6:16, James 1:17, and 1 John 1:5. Sumunod, God is good. Dinefine ito ni A.W. Strong na yung goodness is the eternal principle of God's nature, which leads Him to communicate of His own life and blessedness to those who are like Him in moral character. Dahil dito natin makikita yung iba pang mga ugali ng Diyos na nagpapakita na ang Diyos ay kind, cordial, benevolent, and full of goodwill toward men. Dahil natutuwa nga ang Diyos, dahil yun yung holy pleasure kapag ang mga tayo mabuti dahil mabuti ang Diyos. Sumunod na attribute ng Diyos is God is merciful. Mercy is that eternal principle of God's nature which leads Him to seek the temporal good and eternal salvation. Ngayon, tignan natin yung mercy na ganito. Ito yung mga bagay na hindi natin na tatanggap pero deserve na deserve natin, which is yun yung impyerno. Mercy is not getting what we deserve. Hindi natin natanggap yung impyerno, which is para naman talaga sa atin at tiyak na doon naman talaga tayo patutungo. At yun ay tinuturo ng salita rin ng Diyos. Nabanggit ito sa Old Testament ng 4 na beses, ganun sa New Testament. Nabanggit din ito ng 26 times sa Psalm chapter 136 lamang. At ganun din na pinapakita ito sa iba pang mga parts sa Biblia. At ilang pang mga bagay dito is yung example of David sa Psalm 51. Mercy is not getting what we deserve. At yung kwento patungkol kay David, nagkasala siya, and the story about Bathsheba, and yung kwento patungkol sa Psalm 51. Sumunod, the example of Israel. Sunod, the example of Jonah in Jonah 4:2.
and also the example of Paul. Dito natin makikita yung pagiging merciful ng Diyos. Sumunod na attribute ng Diyos is God is gracious. Ang pinakasimpleng definition dito na sinasabing God is gracious is yung unmerited favor. The very simple definition of this beautiful attribute is unmerited favor. Pagkumparahin natin yung mercy and grace. Grace, ito yung hindi para sa atin pero natatanggap natin. Yung mercy para sa atin, hindi natin natatanggap. So, mercy is hell, grace is the heaven. Ang mercy, hell is para sa atin pero hindi natin natanggap. Ang grace, hindi para sa atin pero natanggap natin. Dahil tinuturo din naman ito ng salita ng Diyos na yung God's mercy wini-withhold niya o hindi niya hinahayaan na tayo makaranas ng punishment. And yung biyaya naman hinahayaan niya na maramdaman din natin yung biyaya na hindi naman pala talaga para sa atin. At makikita natin yun sa marami pang bagay. God's grace is seen through all dispensations, even to many time periods in history. Yun ang tinuturo din sa Genesis 6:8. Unang nabanggit yun, Genesis 6:8, and huling nabanggit, Revelations 22 verse 21. Sumunod, God's grace is always a free gift. Romans 3:24, Ephesians 2:8 and 9. It is the gift of God. God's grace always precedes His peace. Romans 1:17. Sinabi nga dun yung phrase na grace to you and peace. Ito yung common na mga phrases nung panahon na yun. Siyempre, nabanggit na maraming beses in New Testament, pero hindi ito nasasalungat. Lagi pa rin nasa order na sinasabing grace muna bago peace, hindi peace bago grace. Dahil spiritually true na hindi natin ma-experience yung kapayapaan sa Diyos hanggat hindi natin nararanasan yung biyaya na mula sa Diyos. Sumunod, God's grace was incarnate in the flesh in Christ. John 1:17 and John 1:14 and Titus 2:11. God's grace is greater than man's sin. Romans 5:20. God's grace was displayed at Calvary. God's grace makes the sinner what he is. And God's grace was perhaps the attribute which prompted him to create the world in the first place. Kaya tayo patuloy na nabubuhay dahil umiikot pa rin yon sa biyaya ng Diyos. Panguling attribute is God is love. Ito yung pinaka-universally o alam na ng buong mundo pero ito rin yung nami-misunderstood. Kasi kinukumpara natin o pinapantay natin to sa iba pang mga perfection ng Diyos, which is hindi natin to maihiwalay sa pagiging banal ng Diyos at dun sa pagkaayaw ng Diyos sa kasalanan. Di-define natin ito sa dalawang bagay. Love is unselfish concern about another's welfare. And love is that act of one person seeking the highest good for another person. Sa lahat ng naging attributes na napag-aralan natin, yung 21 attributes, yung tatlong na uli, the mercy, the grace, and love, yan yung mahirap may paliwanag sa mga anghel. Dahil hindi rin naman nila ito naranasan. Parang pagpapaliwanag ito sa napakagandang kanta natin na pakinggan, papaliwanag natin sa isang bingi o sa isang napakagandang tanawin na ipapaliwanag natin sa isang bulag. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, may kita rin natin ito sa maraming bagay. Ito yung pinakamalawak na katuruan sa salita rin ng Diyos. Una, God loves Israel. God loves the world. God loves the church. God loves the sinner. God loves the spiritual Christian. And even God loves the carnal Christian. God loves His Son. And God loves the cheerful giver. Ito po yung paglalatag sa napakalawak na aralin patungkol sa attributes of God. At nawa, lubos nating naunawaan at nakita yung biyaya patungkol sa mga bagay na ito sa mga attributes ng Diyos. At nawa tayo patuloy pang matuto sa lesson po natin ng Doctrine of God. Yun lamang po at maraming salamat.